Di ako naniniwala sa multo until one day, naranasan ko at di lang ako, kundi mga kasama kong youth sa iba't ibang church. So ito na nga December 2023. Youth camp sa church namin sa Dasma, nalimutan ko name ng resort, basta sa Dasma siya. Christian kasi ako and yung church namin is marami, meron sa Alfonso, Dasma basta buong Cavite. And magkikita-kita kami every December after Christmas. So nag-start ang kababalaghan after ng sport fest namin nung day 2. Diretso tayo sa place kung saan namin naranasan ito. After ng sport fest, dumaretso na ako sa CR, malapit sa pool, may pool yung resort, and may nakita akong siyam na kabataan from other church and yung iba kilala ko, so bali 10 na kami nakapila sa CR kasi may maliligo nga. Rinig na rinig namin, amoy yung shampoo and sabon niya, which is Dove, and after that nagsalita yung isang nakapila na kasama ko, sabi niya. Share daw sila ng sabon, sumagot yung sa CR na, sige lang, but, unti 30 minutes na ang nakakalipas, di pa rin lumalabas yung naliligo and sa sobrang tagal, naabutan na kami ng isang staff na babae. Bakit di raw kami naliligo pa at ang tagal na namin? Sabi namin, may naliligo pa eh. Nung sinilip ng staff, walang naliligo, walang tao. So pumasok kaming 10, bukod pa yung staff. Pagpasok namin, walang tao at tuyong-tuyo ang CR. At ito ang pinakamatindi, remember, 10 kami. Kasama ako bukod yung staff. Paglabas namin, 6 na lang kami, kasama ang staff na babae. At hindi kasama yung nanghiram ng sabon doon sa naliligo sa loob ng CR which entity. And napagtanto namin na di pala tao or kung ano ang kasama namin at isa sa 6 na kasama ko na youth, ay nilagnat dahil sa pangyayaring iyon dahil doon isinarado na ang CR at di na pinagamit. Hanggang matapos ang event at sobra kaming kinilabutan sa pangyayaring yun at di na yun pinaalam sa ibang pang youth na kasama namin at kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon pag naalala ko. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Sergeant. Samal ng 1st Scout Ranger Regiment, hindi ko na po ay detalye pa ang buong unit ko para na rin sa aking seguridad. Taong 2018 nang ang aming company ay muling may padala sa Basilan galing sa pakikidigma sa Marawi. Halos sariwa pa sa tropa ang karanasan namin sa Marawi, subalit na-assign muli kami sa isa namang delikadong misyon. Bilang musang, hindi kami nagdalawang isip na tanggapin ang nasabing assignment. Nadestino ang aming company sa isang delikadong misyon. 5 buwan kaming nasa bundok, may mga araw na may putukan, minsan na may tahimik. Walang babaan. Pa-request na lang sa helicopter pag nauubusan ng supply sa bundok. Isang araw ay may tawag mula sa taas na kami ay pull out na. High moral ang tropa dahil sa wakas makakababa na din. Sa kasagsagan ng aming pagbagtas pa ibaba ng bundok, kung hindi ako nagkakamali, ang oras noon ay 2100 at tanging buwan at NVG, night vision goggles, lamang ang nagsisilbing gabay namin. Bawal magsindi ng kahit na anong pailaw dahil baka makita ng kalaban. Napagdesisyunan ng aming CO, commanding officer, na magpahinga muna saglit at napakadelikado kung tatahakin namin ang daan sa ganoong sitwasyon. Wala pang 10 minuto kaming nakakapagpahinga ay may naaninag ang lead scout namin sa di kalayuan. Siguro'y 50 meters lamang ang layo nito mula sa kinaroroonan ng team namin. Alerto ang lahat. Maneuver agad kami. Maya-maya pa ay may humagupit na napakalakas na hangin mula sa taas namin na tila isang OO helicopter. Iba na ang kutob ko. Bigla namang sabi sa amin ng lead scout na may naaninag daw siya na tao, subalit pa iba-iba daw ito ng location na parang nag-glitch. Nagduda pa nga si Tanga sa gamit niyang NVG at baka peke at nagma-malfunction daw. Sa kalagitnaan ng pagkalito, nanatili pa din sa amin ang pagiging alerto hanggang sa nag-utos ang aming CO na huwag magpapaputok hanggat hindi niya sinasabi. Ilang saglit pa ay muli kaming hinagupit ng malalakas na hangin at muling sinabi ng lead scout na papalapit na ng papalapit ang tila taong naaninag niya sa kanyang NVG. At nakita din namin bahagya pero di ganun kalinaw dahil na din sa medyo may iilang metro din ang distansya namin sa isa't isa at ang lead scout lamang ang may clearer view.
Nag-utos si CEO na maglapit-lapit kami at mag-box formation upang hindi mapaligiran. Maya-maya pinakalanghap kami ng nakakasulasok na amoy. Kahalintulad ng amoy sa loob ng mga gusali sa Marawi na may mga nakatambak na bangkay na ilang libgo nang hindi ma-recover. Inis na ako kay CEO dahil hindi pa nagbibigay ng hudyat upang pumutok sa bahaging kanaroroonan ng nasabing taong papalapit. Kunot-noo ko na lamang tinapunan ng tingin si CEO na tila tinatanong kung kailan ba magpapaputok at mauunahan na kami ng kalaban, sabay din siyang tumingin sa akin at ngumising. Habang dahan-daang tumayo at nagsasasalita sa hangin na parang bambaliw. Hindi ho kami nagpunta upang manggulo, makikiraan lamang ho at magpapahinga sana kahit kaunting oras lamang. Asahan nyo at pagsapit ng bukang liwayway ay aalis din naman kami kagad. Paumanhin po sa istorbo at paumanhin na din at hindi kami nakapagpaalam bago pumasok sa teritoryo ninyo, aniya ng CEO namin. Sa isip ko ay nabaliw na nga talaga dahil na din siguro sa trauma sa Marawi. Maya-maya pa'y tumigil ang malalakas na hangin at nawala din sa pananaw namin ang papalapit na kung ano. Ilang saglit pa'y bumulaga sa kinaroroonan namin ng isang matanda, maayos ang pananamit nito, naka-t-shirt, jacket at naka-shorts, halos nagulat kaming lahat at tinutukan namin siya ng baril. Maliban sa aming CEO, ngumiti ang matanda at humingi ng dispensa sa amin. Paumanhin mga eho, gaya ninyo, pinoprotektahan ko lang din ang kapayapaan ng aking teritoryo. At hindi ko din naman ipinagdadamot ang lupa ng aking mga ninuno, marapat lang sana na kayo ay magpakilala at tukuyin ang inyong pakay bago kayo pumasok o makiraan dito, tinugunan naman ng aming CEO. Dato pasensya na po talaga sa ginawa namin at nakaligtaang naming magpaalam, gawa na din siguro ng kasabikan makababa ng bundok. Hayaan ninyo't hindi na mauulit, ngiti na lamang ang ibinalik ng matanda at naglakad ng ilang metro papalayo. Hanggang sa marating nito ang isang puno ng nyog sa di kalayuan at dahan-daang naging isang malaking tao at mas lalong bamata ng mga ilang taon. Mas lalong tumangkad na halos naging 7 talampakan ang dating uugod-ugod na matanda. Naging kulay abo din ang mga buhok nito na napakakinang kapag nasisinagan ng buwan at paglingon muli sa amin ay napakapula na ng mga mata nito, ngumiti muli at sinabing, "Tenyente. Magpahinga na kayo't ganun din naman ako," at tuluyan na itong lumundag ng pagkataas-taas papalayo. Halos lahat kami ay nakanganga ng mga oras na iyon, hindi makapaniwala. Ang isa sa kasama namin ay napansin ko na lamang na kinakanta ang Ranger song, siguro upang i-high moral ang sarili. Ang isa naman ay napadasal. Ang lead scout ay nagsosorry sa helmet niyang may NVG dahil daw pinagdudahan niya ang kakayanan nito at napagbintangan pang peke. Si CEO na may nakahiga na sa ugat ng puno. Namamahinga na tila hindi ito ang unang beses niya na nakaranas ng ganitong pangyayari. 4:00 na nang ituloy namin ang pagbaba ng bundok. At bago pa kami makalabas sa kasukalan ay nagpaalam at nagpasalamat na muna kami sa kung sino man ang nakikinig at nagmamatsyag na nilalang sa amin. Sa awa ng Diyos ay nakababa kaming lahat ng ligtas, at patuloy na hinarap ang mga laban upang mapangalagaan ang kapayapaan ng inang bayan.